Gusto mo bang maging espesyal ang kare-kare mo? Simple lang yan. Huwag mong titipirin ang mga ingredients. Kaya umpisahan na natin magluto nito. Unahin na natin lutuin yung mga gulay natin. Una, nagpakulo muna ako ng tubig at tinimplahan ko ng asin, paminta at garlic powder. Ayan, green beans ang ginamit ko dito kasi wala akong nabiling sitaw. I-blanch lang natin yan. Make sure lang na hindi ma-overcook. At ito naman, sinunod ko naman, nagpiprito na ako dito ng talong. Hinati ko lang yung sa gitna, katamtaman laki lang para hindi naman masyadong malaki. Matapos naman natin na iluto yung ating green beans, sinunod ko na ang ating bok choy. Okay at ready na ang ating mga gulay, kaya naman hihiwain na natin itong tripe ng baka o yung tinatawag nating tuwalya ng baka. Pinalambot ko ng gusto to kasi gusto ko yung super lambot siya kapag kinain na natin. Masarap din kasing ihalo to sa kare-kare bukod sa laman ng baka na napakuluan ko na rin kanina. Ayan, hiwain lang natin ng katamtamang laki yung ating tripe. At dahil nagmamantika ang ating peanut butter, ayan na rin ang gagamitin kong panggisa sa ating kare-kare. Siguradong mas masarap at malinamnam yan. Inuna ko munang nilagay dito yung 1 1/2 tablespoon ng annatto powder o yung tinatawag nating atsuete. At sinunod ko na rin nga dito ang ating bawang at ang ating ginayat na sibuyas. Halu-haluin lang saglit yan hanggang sa lumabas yung aroma niya. At pagkatapos, pwede na nating idagdag yung ating pinalambot at hiniwang tripe ng baka. Super lambot na yan, kaya medyo halu-haluin lang natin ng bahagya. At pagkatapos niyan, inilagay ko na yung ating peanut butter. Sa halos 3 kilo ng ating pinagsamang tripe at laman ng baka, mga 3 cups ng peanut butter ang nilagay ko. Hindi ko talaga siya tinipid para mas masarap yung magiging resulta ng ating kare-kare. Siguraduhin lang natin na tutunawin ng gusto yung ating peanut butter. Idinagdag ko na rin dito yung sabaw ng pinagpakuluan natin ng karne kanina. Pwede nyo na rin timplahan niya ng asin kung gusto ninyo na may lasa na yung kare-kare bukod sa bagoong na gagamitin natin. Pero kasi ako talagang gusto ko yung tinitimplahan ko na ng maayos yung aking kare-kare para dun sa mga hindi pwede sa bagoong masasatisfy na rin sa kakainin nila. Tinimplahan ko na rin ito ng garlic powder at ng paminta. Nagdagdag din ako ng mga 1 tablespoon ng patis pang dagdag lasa na rin sa ating kare-kare. Hindi na ako maglalagay dito ng dinurog at sinangag na bigas para lumapot yung kare-kare natin. Kasi sapat na yung nilagay nating dami at lapot ng ating peanut butter. Ayan, halu-haluin lang yan. Nagdagdag lang din ako dito ng 1 tablespoon ng brown sugar para lang man-neutralize yung lasa ng ating kare-kare. Sinama ko na rin dito yung pinakulot pinalambot nating laman ng baka at ang gamit ko nga pala dito ay ang finger meat. Depende na nga pala sa inyo kung gaano kalapot at dami ng sarsa ang ilalagay ninyo sa inyong kare-kare. So ready na yan at pwede na nating ayusin sa ating tray. Ilagay na rin natin yung mga naluto nating gulay kanina, yung ating Baguio beans, yung ating bok choy, at syempre yung pinirito nating talong. Ayusin lang natin na maigi yung ating mga gulay para naman maging presentable yung ating special na kare-kare. Ayan, lagyan lang din natin ng konting sarsa sa ibabaw para naman maganda at talaga namang masarap tignan yung ating ihahain na kare-kare para sa ating pamilya o sa ating mga bisita. At ang final touch, ang ating fried garlic. So enjoy, happy cooking, have a blessed day everyone!